So can we not clap our hands today? Yesterday, still not tomorrow. 'Cause my God is telling me to get out of the shallow. Turning my circumstance into a testimony. Launches me into the depths of His power and glory. I'm leaping to my fear is not my destiny. Everybody look at me. Jesus, I am diving in to meet you on a deeper level. I am diving in deeper than before, deeper than before. Diving in, stepping out of shallow water. I am diving in deeper than before. Watch me do the dive. Oh, let's comprehend for Jesus. I won't let my yesterday steal my tomorrow. 'Cause my God is telling me. Okay, so muli, good morning po sa bawat isa at dahil po June na, ayan, June na ngayon, no? Malapit na po ang pasukan, no? Kamusta po? Nakapag-enroll na bang ating mga estudyante here? Yeah. Nakapag-enroll na ating mga estudyante, ang mga parents, no? Ano na naman tayo, gising na naman ang maaga. Ayan. Talagang bakbaka na naman for this school year. Ayan. So kung sa school may quiz, dito ngayong umaga, meron din tayong quiz. Aba, may pag ganon, no? So today, we're going to test your Bible knowledge. Wow, grabe talaga. Bigla, kaala ko atin lang ako ng church, napunta na ako sa game show. Grabe naman ang ating tugtugan today. Ayan. So today, ang ating pong Bible quiz will be about the end time. So ang tanong, how well do you know what would happen in the end time? So wag po kayo mag-alala, hindi natin i-announce ang ating mga score. No? Ang gagawin lang po natin, gagamitin lang natin ang ating mga mata at ang ating mga isip. Ayan, babasahin po natin yung questions na ipopost natin on the screen.
And I'll give you 5 seconds para sagutin. Huwag po kayo mag-alala, may choices naman. Ayan. So, pipili lang kayo doon. You can answer in your mind. Ayan. Tapos later, check natin ang ating mga sagot. So, again, ayan. Ready na ba ang bawat isa? Ayan. Kung may game ka na ba dito sa church, ready ka na ba? Ready na. Ayan. Okay. So, question number 1. Ayan. Parang million ba yung mapapanalo na natin dito? Talagang nakakakaba yung sagot, ay yung pagsasagot, no? So, pasensya na po kayo sa ating maliit na font today. Aesthetic daw kasi ng millennial Gen Z ganyan eh. Okay. So, question number 1. Sa Revelation 20 verse 4 to 6, no? After po ng pagbabalik ni Jesus, sinabi po sa Biblia that there will be a period of peace and righteousness kung saan pong maghahari ang ating Panginoon. At si Satan ay ipapatapon siya, no, in an endless pit in the abyss, and he will not be able to deceive the nations. So ang period po na tinatawag na ito is called the millennium. So ang tanong po natin, no, gaano katagal ang millennium? Okay? So letter A, 1 century, B, 1,000 years, or letter C, 1 million years. 5 seconds starts now. Okay, sige. Pwede po nating, pwede tayo sumagot, pwede ding, kung hindi tayo masyadong confident, pwede nating sa isip na lang. Ayan, later, iaano natin. Okay. So, the answer is, letter B. Wow, talaga. Very, very happy yung mga nakakuha, no? Talaga. So, sabi po sa Revelation 20 verse, chapter, naku, sobrang lit, di ko na rin makita, no? So, yan, 20 verse 3, and through them, tinutukoy po dito si Satan, no? Yung pinatapon po siya, no? And he would not deceive the nations until the 1,000 years were completed. So, letter B, 1,000 years. Okay, question number 2. Ayan. So in Matthew 24, sinabi po ni Jesus, no, he describes the great tribulation as a time of intense suffering and persecution. Aayawan talaga ng mga tao, no, na maranasan ang napakatinding tribulation. So ang tanong po natin, can people still be saved during the tribulation? Maliligtas pa ba ang mga tao during the tribulation? Yes or no? Wow! Talagang mga aral na aral ang mga taga-COG Gen 3. Okay, so the answer is yes. Okay, so in Revelation chapter 7 verse 9, I think this is the vision of John, no? Na kung saan yung mga elders in their thrones, sinabi nila na may nagtanong kay John, sino itong mga nakikita nila na nag-emerge, na naka-white robe, no? At sinabi nga nung isang elder doon that they are the one who came out of the great tribulation. No? They came out of the great tribulation. Yun yung sinabi. Okay, so next, number 3. Yan, third question. Para suportahan yung ating tanong kanina na may maliligtas pa ba during tribulation? Ang tanong, kung may maliligtas pa during the tribulation, sino naman nagpapalaganap ng salita ng Diyos during the tribulation period? So letter A, is it the preaching of the 144,000 evangelists? Letter B, prophesying of the 2 witnesses? Or letter C, pareho? Okay. Five seconds. Okay, so ang answer, letter C, both A and C, pareho po, no? The 2 witnesses, makikita po natin sa Revelation 11, and yung Jewish 144,000 na Jewish evangelist in Revelation 7 verse 1 to 8, tsaka chapter 14. So pwede nyo po sigurong picturean, no? Tapos later, pag uwi natin sa bahay, pag-aralan pa rin natin ng mabuti. Ayan. So yan yung magsusupport na meron pa rin, the gospel is still there sa panahon ng tribulation. So number 4. Ayan. So number 4, ito familiar to sa atin, no? So the mark of the beast, kilala din po bilang, anong number? 666, no? Sabi po sa Revelation, ito po ay, it is given to men para
Para po saan? Letter A, so that a record can be kept of how many children they have, parang census ba to? O letter B, so that they can buy and sell, or letter C, so that they can open and close doors without keys. 5 seconds. Okay, so ang sagot po natin, letter B, so that they can buy and sell. Sabi sa Revelation 13, verse 16 to 17, no? It forced all people, mayaman man, mahirap, free ka man, or slave, ano ka man, no? You have to receive the mark on their right hands or on their foreheads para sila maka-buy and sell. Kapag wala, so hindi, talagang susukatin yung physical nating mga pangangailangan during this time. Okay, last question. Question number 5. Yan, so the second coming, alam na alam po natin to, no? It refers to the future return of Jesus Christ here on earth. Alam natin na kung paano siya umakyat, same thing ng kanyang pagbaba. So it will be physical and visible, no? And so He will come in His glory to establish His kingdom, to judge the living and the dead, and to reward the faithful. Ang tanong, no, sa muling pagbabalik ni Jesus, ano-ano yung mga kasabay rin ito o kasama rin ito. So letter A, shouted command, the voice of an angel, and trumpet call of God. Or pagbababa ni Jesus, letter B, there will be a violent earthquake or lashes and fire and lightning. Or letter C, trumpet call of God and flash flood and hail. 5 seconds. May or. Ayan. Okay, so ang sagot po natin ay letter A. Yan, letter A. Sabi sa 1 Thessalonians 6:16, no? The Lord Himself will come down from heaven with a loud command, the voice of an archangel, and the trumpet call of God. Ayan. So, meron tayong bonus question ba? Kala nyo 5 items lang ha, may bonus question tayo. Ang tanong, ano po ang kaibahan ng Great White Throne Judgment at ng Bema Seat of Christ? What's the difference between the Great White Throne Judgment and the Bema Seat of Christ? 5 seconds. Wala pong choices, no? Kakaiba to ngayon. Talagang, okay. Okay, so the answer is, ang Great White Throne Judgment po, maliit, no? Pero nyo pong picturean, tas aralin natin sa bahay. So the Great White Throne Judgment, makikita po sa Revelation 20, no? Then I saw a great white throne. So ito po ay judgment para po sa mga hindi po inaccept si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Para po ito sa mga unbeliever. So judgment for the unbelievers, doon po sa kanilang mga nagawa here on earth. No, while the Bema Seat of Christ, actually yung word po na Bema, it's a Greek word, no? Medyo hindi natin siya makikita sa Bible, pero it's a Greek word na ang ibig sabihin, it translates to the judgment seat of Christ. Bema Seat of Judgment Seat of Christ in 2 Corinthians chapter 5, no? For we will all appear before the judgment seat of Christ. Ito naman po ay para sa mga Kristiyano, mga mananampalataya na katulad natin. So, it will be a time, hindi tayo huhusgahan sa ating mga kasalanan, but for the things we have done. So, it will be a time of reward or hindi reward, no? Depende sa ating mga ginawa. Okay. So, kamusta po ang ating score? Ayan, may mga naka-perfect ba? Wow! Grabe! Talagang iba ang mga taga-COG Gentry, no? Very, very good po sa mga naka-perfect at nakarami po ng mga scores, no? And I hope nagkaroon po tayo ng reflection, no? How well do we know yung mga kaganapan regarding the end times? No, I hope ma-encourage po tayo nito
na mag-aral pa lalo. Really take our time to study the Word of God. Kasi minsan, di ba, okay na yan, nakarinig na ako ng preaching o nakarinig nakabasa na ako ng verse, okay na, no? So talagang, minsan marirealize natin na ang dami ko pa palang need aralin, hukayin, no, sa salita ng Diyos. Ayan. And for those na medyo parang first time ko lang yata narinig tong mga to, no, o kaya parang hindi pa ako masyadong well-versed sa mga ganitong topics, no, there's no shame in that. I hope na makita natin, magkaroon tayo ng chance na i-educate yung ating mga sarili tungkol dito. Napakarami po nating mga resources, no? Talagang open na talaga ang information ngayon. Ang gagawin na lang natin, i-consume, aaralin na lang po natin, no? So, napaka-importante po nito kasi baka mamaya, no? Ito na pala yung senyales ng pagbabalik ni Lord. Tapos tayo parang, ano nangyayari? Di ba? Parang, ano tayo, no? Hindi natin alam, we're innocent about it. Ayan. So, kailangan para po sa bawat Kristiyano, tayo po ay maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Maging ready. Amen? Amen po ba doon? Di ba? Kasi ang hirap na hindi tayo ready. Amen, no? I think siguro nararanasan nyo na lang, mga practical na paraan na hindi tayo ready. Sometimes outing, di ba? Tapos hindi ka nakapagdala ng plastic, di ba? Paano yung mga basa akong damit? Ano, hawakan ko ba to hanggang sa pag-uwi? Di ba? Minsan gano'n, no? Ang hirap pag hindi ka ready. O kaya naman, kasal mo na. Di ba sabihin ni Pastor, suot mo na yung sing-sing mo sa bride, tapos naiwan pala yung sing-sing, di ba? Ano yun, it's a disaster, no? O kaya naman mga students, for sure nag-estudyante naman tayo dito, no? At minsan may mga teacher tayo na mahilig magpa-surprise quiz, di ba? Para malaman kung talagang kahit na hindi exam period, nag-aaral ba talaga ang mga estudyante, no? So minsan, pag hindi ka ready, ayun na, no? Doon na nagkakaalaman. So this is why it's very important na tayo po ay maging handa. And so ang title po ng mensahe po natin this morning ay, Ready ka na ba? Ayan, ready ka na ba? Pwede bang pakitanong yung inyong katabi, ready ka na ba? Ayan. Ready ka na bang makinig? Ayan, sa message ngayon, no? Okay. So, ang mensahe po natin today, ang passage po ay matatagpuan in Matthew chapter 25 verse 1 to 6. So, ito po ay isa sa mga talinhaga o parables po ni Jesus. So, ito po ay tungkol sa 10 virgins, 10 dalaga na in-invite or a-attend ng isang wedding banquet, isang kasal, no? So, you can open your Bibles with you. Story recap na lang po yung ating gagawin, no? So, it started off with the 10 virgins, no? Na lumabas po sila upang salubungin yung lalaking ikakasal. So, bawat isa sa kanila, meron po silang dalang mga lampara. Meron po silang mga ilawan, no? May mga lamp. So, ngayon, sabi po ni Jesus, dito sa 10 virgins na to, ito na yung nagkatalo. 5 po sa kanila, sinabi ni Jesus na mga matatalino. 5 of them were wise, and 5 of them were foolish. No, 5 of them were foolish. Bakit? Bakit nagkaroon ng distinction? Ano po yung pinagkaibang nilang dalawa? No? So the 5 virgins, kaya sila sinabihang matatalino, sila po ay nagdala ng extra oil, no? Langis, nagdala po sila ng extra langis. While yung 5 na binansagan na foolish, hindi po sila nagdala. So nung nagkaroon ng delay, habang sila ay naghihintay, nagkaroon ng delay, no? Nakatulog po silang lahat dahil po sa paghihintay. At nung madaling araw na, in-announce po na ito na, dadating na po yung lalaking ikakasal. So dali-dali silang ni-ready yung kanilang mga lampara. And then, nakita ng mga foolish na mga virgins na yung kanilang lampara ay paubos na, no? Yung langis. Kaya sabi nila doon sa mga wise, pwede ba kami makahingi? No? Kaso ang problema, kung hahatiin ng lahat ng yon, hindi na magkakasya para sa kanila. So ang nangyari, yung mga foolish virgins, pumunta sila sa tindahan para bumili. But on the way there, dumating ang lalaking ikakasal. Kaya naman ang naisama lamang papunta doon sa wedding banquet ay yung 5 na wise virgins. Sila lang yung mga nasama. No? Later on,
nakabili na yung mga foolish virgins, pumunta na sila sa wedding banquet, sila ay kumatok, at attendee din po kami. Kaso ang sabi sa kanila, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. So, hindi na sila nakapasok. Ayan. So, yan yung story, no? Yan yung parable ni Jesus of the 10 virgins. Para mas lalo po nating maunawaan itong parable na to, kailangan meron din po tayong background ng Jewish wedding customs. No? Kasi ibang-iba yung kasal nung time na ito sa kultura at sa kasal sa time natin ngayon. No? Kasi tayo, one-day event, okay na yung kasal. No? Pero sa Jewish wedding, meron po 3 stages. Una, ang engagement pala, proposal. Parang tayo lang may ganun, no? Una, engagement, no? So ito ay formal na pagkasunduan ng dalawang tatay ng magkabilang partido. So first is engagement. Pangalawa, betrothal, no? Medyo mas malalim na to, parang marriage na rin, pero kasi may ceremony na rin to, no? Pero hindi pa complete, no? Yung marriage nila. So it is a ceremony kung saan po mangangako na sila, parang vow sa isa't isa. At ipagkakaloob na po ng groom, ng lalaki, yung mga pangangailangan ng bride. So lastly, eto na, marriage stage, marriage period. So hindi siya parang one-time event lang, no? It's a period. So approximately 1 year po after ng betrothal stage ay saka palang babalik yung groom, no? So bakit siya kailangan umalis? Kasi kailangan po niyang gumawa o magtayo ng sariling bahay para sa kanila ng kanyang mapapangasawa. And usually sa kultura ng mga Jews, extension po ito ng bahay ng kanyang tatay. So 1 year, yung stage na yon, gagawa siya ng bahay, tapos babalikan niya yung kanyang bride. So hindi malinaw sa bride kung ano ba, June, ano ka ba babalik, anong araw, walang ganon, no? So basta yung stage na yon, anytime, pwede pong bumalik si groom. Kaya sa party ni bride, kailangan ready siya. No, kailangan handa siya. Kasi walang announcement kailan babalik si groom. Basta natapos na ready na yung mga preparations, saka po siya babalik. So, sa mismong event, no, sa mismong ceremony, marriage ceremony, meron po silang tradisyon na nighttime procession kung saan dadali na ni groom yung kanyang partido, susunduin na si bride sa kanila, tapos dadali niya na doon sa bahay, no, na kanyang binuo para sa kanilang family. So dahil nighttime procession nga ito, both parties kailangan silang magdadala ng lampara. Kasi nga gabi, no? So kailangan silang magdala ng lampara to give light sa kanilang daanan. And dahil may yung 10 virgins nga, merong mga partido silang kasama. No? Kumbaga sa panahon natin ngayon, parang mga groomsmen or bridesmaid, yan. May mga parang attendants or assistants sila nung time na yun. Napaka-importante din po ng role nila sa kasal. Now, very common nung time nila na meron delay. No? Lagi, madalas yan. Merong mga delay sa party ni bridegroom kasi nga nagre-ready siya. No? Kaya importante para kay bride na ready din siya anytime, 'di ba? Ready siya anytime sa muling pagbabalik ng groom. Kaya nga nag-close si Jesus sa isang word, no? Doon sa parable na 'to. Kaya sabi ni Jesus in Matthew 25:13, watch therefore, no, watch therefore, for you know neither the day nor the hour. No? So, paano naman ito nagre-relate sa atin? No? Ito nga yung kwento, no? What does it mean? Paano ba ito nagre-relate sa atin sa ngayon? So, I have here 3 elements of the story na nawa kapulutan po natin ng aral. So, unang elemento sa story natin are the wise and the foolish virgins. So, first to notice, yung 10 virgin, 10 birhen, 10 dalaga, no? Pareho po silang may common purpose. Pareha silang may mga parehong kagamitan. Pare-pareho yung quality ng kanilang mga lampara, no? Ang nag-differentiate sa kanila, no, ang nag-classify sa kanila kung sino yung wise, sino yung foolish, yung kanilang kahandaan, no? Yung kanilang kahandaan. So the wise, they were called wise because they were prudent and thoughtful. Prudent, ibig sabihin, they act with care.
No, they have thought about the future, thought for the future. While yung mga foolish, they were imprudent. Sa kabilang banda, no, they were imprudent, thoughtless, masasabi pa nga nating reckless, kasi nga, kulang sila sa preparasyon at sa mainam na pagpaplano. No? Now notice in verse 5, sabi po dito, now while the groom was delaying, they all became drowsy and began to sleep. No? Sabi dito, they all became drowsy. Ibig sabihin, wise man sila o foolish, nakatulog pa rin sila. 'Di ba? So lahat sila nakatulog, no? Kahit wise virgins pa. Dito makikita po natin that Jesus is not condemning rest. Walang problema, no? Walang problemang magpahinga habang tayo po ay naghihintay. But Jesus is warning us about spiritual negligence, no? Spiritual negligence. Pakisabi nga po, spiritual negligence. No, negligent, ibig sabihin, pabaya o pagwawalang bahala. Yun po yung ibig sabihin ng negligent. No? Pansinin po natin, yung 5 foolish women, hindi naman sila sinabi na masamang babae sila. Di ba? Hindi naman sinabi, ito mga mabuting babae, ito mga masamang babae. Hindi sila evil people. Hindi sila mga masamang dalaga. No? But they were called foolish. No, they were called foolish dahil sa kanilang pagiging negligent, dahil sa kanilang pagiging pabaya at pagwawalang bahala. Alam nyo, ganun din po sa atin. It is the same with us. Dito makikita natin na meron palang consequence. No? Meron palang consequence ang pagiging pabaya o pagwawalang bahala sa ating spiritual life. No? Meron pala, di ba? Yes, hindi sila masamang dalaga, pero yung pagiging pabaya at pagwawalang bahala, meron palang consequence. And it is the same with us. No, ilagay po natin sa context ng sa context yung ating pinag-aaralan, no. Chapter 25 po tayo. Running back to the previous chapter, sa chapter 24, dito po tinuturo ni Jesus about end times, no? End times. So, sinasabi ni Jesus, ito yung mga senyales ng muling pagbabalik ni Kristo, ano yung mga events na mangyayari kasabay noon, so kailangan maging ready, no? And so, in relation with us, Christians, tanungin ko po kayo, no, how do we ready ourselves for the coming of Christ? No, how do we ready ourselves for the coming of Christ? Gaano ka na ba, kapatid, kahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon? No, gaano ka nakahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon? And to help us reflect, no, or evaluate yung ating mga sarili, meron ako ditong mga tanong. Yan. So pwede nyo itong picturean, pag nilayan po natin sa ating mga bahay. So in our relationship with God, ang tanong po para sa atin, do we have a personal, active, and deepening relationship with Jesus Christ? No? Yes, marami sa atin. Lahat tayo halos dito, no? Meron tayong personal relationship with Christ. Ang tanong, is it active? Is it deepening? Lumalalim ba ang ating relasyon sa Panginoon? Di ba? 5 years ago, gaano ka nakalalim sa Panginoon versus sa time natin ngayon, no? Kung ikukumpara natin, lumalim ba tayo? Lumago ba tayo sa ating relasyon kay Kristo? Pangalawa, in our faith, no? Is my faith active and growing, or am I just going through the motions? No? So next, repentance and holy living. Ang tanong po sa atin, am I pursuing holiness and living in a way that honors Christ? Or kung babalik man ang Panginoon sa panahon ngayon, hindi ba natin ikahihiya yung ating buhay, no? For the way we lived our life, are we confident, no? Next, in our purpose and mission, am I using my gifts, time, and even resources to advance God's kingdom? Am I serving others sacrificially, especially the poor, the lost, and the broken?
no? Kasi alam ko sa time natin ngayon, ang hirap ng buhay, tama, no? Talagang pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin, kung ano-ano na nangyayari, di ba? Kumbaga parang survival of the fittest, ngayon, kailangan strong ka, kailangan maitaguyod mo to, malampasan mo. Minsan, ang kaisipan natin, dahil we're struggling, all of us are struggling, minsan nakakalimutan natin na sa labas ng buhay natin, meron pa pala tayong responsibility sa iba. No, meron pa pala tayong dapat gawin, no, para sa ibang tao. Next, no, in our community and accountability, ang tanong po sa atin, am I connected to a community of believers who challenge and support me? Hindi lang puro support, no? Kailangan china-challenge din tayo, di ba? Kasi kung walang challenge, okay lang, di ba? Kung saan lang tayo komportable, kung ano lang kaya, di ba? Minsan ganun tayo, gusto natin ng support lang, pero pag hinahamon na tayo na kailangan na natin mag-grow, kailangan mag-level up na tayo, medyo parang di ba? So, importante ng community or kinabibilangan natin ay hindi lang basta ini-encourage tayo, pero china-challenge din tayo. Amen? Yan. So, yan. Kaya nga po dito natin makikita yung importansya ng C2S. Di ba dito sa Church of God ay meron po tayong C2S, no? So kung meron po sa ating mga wala pa pong C2S, ayan, pwede po kayong i-approach nyo po si Pastor Derek or si Sister Aleli, ayan, para po tayo ay mapabilang sa isang grupo who will encourage, support us, and challenge us sa ating paglago sa buhay Kristiyano. Amen. Yan. Okay, next. Do I welcome correction and encouragement in my walk with Christ? No, hindi lang puro encouragement again, no? Dapat wini-welcome din natin correction. Welcome lang ang encouragement, pero pag correction na, ay ibang usapan na. Di ba ganun ba, no? Kailangan pareho nating wini-welcome, no? Encouragement and correction. Kasi isa lang naman ang purpose ng dalawang ito, encouragement and correction, para ikaw ay lumago at mapabuti. Amen po ba doon? Yan, sige. Okay, so next, how do others see Christ reflected in my life? So hindi, again, ang buhay na ito, hindi lang puro tungkol sa atin, ano po? Okay, so next, watchfulness and readiness, katulad po ng kinwisbi natin kanina, no? Am I spiritually alert and discerning of the times? Di ba? Kasi baka mamaya, ang dami rin, hindi natin na-educate yung sarili natin. Alam niyo po, masyadong maiksi ang 2 hours sa church para ito lang yung maging vitamins o pagkain natin sa isang buong linggo. Di ba? Ang hirap na i-spoon-feed lang tayo ni pastor or ni leader. Kung ano lang yung ibibigay nila sa atin, yun lang yung maaalamin natin sa spiritual life natin. Kailangan tayo din nag-aaral, nagre-research, no po? So, yan. Do I live with a sense of urgency and eternal perspective? Ayan. Kailangan hindi po natin malimutan na habang namumuhay tayo sa ating buhay today, huwag natin kalimutan na may buhay pa rin tayo after this. No? Minsan kasi we're too engrossed about sa pamumuhay sa mundong ito. Hindi lang ito ang buhay natin. Amen? No? Hindi lang ito ang buhay nating mga Kristiyano. There is life after this. Di ba? At nag-i-invest ka ba sa buhay mo? Sa life after this? Diba? So, yan po yung mga kailangan natin pag-isipan. And lastly, would I be ready if Christ came back today? No? Kung babalik na ngayon ang Panginoon, ready ka na ba? Yan. Ready ka na ba? Yan. So, yan po yung matututunan natin tungkol dun sa the wise and the foolish virgins. Ngayon, pangalawang element, no, ng kwento natin is the lamp and the oil. No, the lamp and the oil. So sa Biblia, ang oil po ay madalas, ito po ay representation ng banal na spirito at yung kanyang anointing and spiritual vitality. So sa Biblia, no, anointing, no, maraming beses natin nababasa sa Bible na ginagamit yung oil to anoint someone. No? Ina-anoint po yung mga hari, no, yung mga priest,
na pinili ng Panginoon. And then afterwards, the Spirit will come upon them. Tapos sila po ay i-empower, patatatagin, palalakasin, so that they can do the work of the Lord, no? There's also consecration, di ba? In Exodus, inutusan po ni Yahweh, no, yung mga priest na i-pour yung oil dun sa mga gagamitin sa tabernacle, no? So meron din yung oil, no? Ito ay tanda that they are consecrated. Or ibig sabihin, they are set apart para lamang ito sa kagamitan para kay Yahweh, no? And lastly, the oil also represents God's presence and blessing. No, kung maaalala po natin, sinabi po sa Psalm 23, no, you anoint my head with oil, my cup overflows, 'di ba? Surely your goodness and ano nga yun? Blessing will follow me all the days of my life, 'di ba? So ang anointing po, pagbubuhos ng oil sa ating ulo is representation o symbolism ng pabor at pagsama ng Diyos sa isang tao, no? So kung yun yung oil, ano naman ang ibig sabihin ng lamp? So the lamp represents us. Tayo naman po yung lampara, no? Ito po yung ating testimony, yung ating outward walk with the Lord. So tayo po ay mga sisidlan lamang ng kapangyarihan at presensya ng Diyos, no? So kung yun po yung ibig sabihin ng oil and lamp, ibig sabihin yung lamp na walang oil, no, yung lamp na walang oil, it is only appearance without substance. 'Di ba? It is appearance without substance. It is form without power. 'Di ba? Form without power. Lampara lang siya kung titignan natin sa labas, no? Pero kapag kailangan niya ng mag-ilaw, ano na? Di ba? Ano na? No? Wala na. Di ba? Minsan tayo sa bahay, ganyan tayo, no? Kunyari, brand out. Tapos, kailangan natin ng mga, emergency light, okay, emergency fan, di ba? Minsan kailangan natin yan. Tapos, pagbukas mo, hindi pala gumagana, wala palang battery o sira na, hindi na siya gumagana. Di ba? Nakaka-disappoint, nakakalungkot yung mga ganong kagamitan, di ba? Kaya minsan mapapaisip tayo, para saan pa to? Di ba, pampasikip sa bahay? Ano to, decoration? Design ba to? Di ba, pag yung isang kagamitan, pag hindi niya na-fulfill yung purpose niya, di ba, ano to? Decoration. Di ba? Minsan ganun yung naiisip natin. Minsan pa naisip natin, tapon na to. Di ba? Pampasikip lang to ng bahay. Di ba? Pag hindi niya na-fulfill yung kanyang purpose. Kaya nga yung mga foolish virgins, kaya nga nabansagan silang foolish, kasi biruin mo, sasama ka sa procession ng gabi. No? Sama ka sa procession ng gabi. Tapos may bit-bit ka lampara, tapos walang ilaw. Di ba? Anong gagawin natin dun? No? So, yun yung tinutukoy po dito ni Jesus. And that's the same with us. No? So, if we are the lamp, no? If we are the lamp, it is a must. No? Dapat po, no? That we have the oil of the Spirit. No? Oil of the Spirit. Kailangan po natin ng kapuspusan at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Because only then, we could fulfill our purpose. No? Only then, we could fulfill our purpose. Kasi otherwise, para saan? Diba? Para saan ang lahat ng ito kung hindi tayo nag-i-exist para sa ating purpose? Diba? So, we need the power and anointing of the Spirit. Hindi lang sa church, no? But we need the power and anointing of the Spirit to be effective parents. Di ba? To be loving spouses. Kasi ang hirap niyan, di ba? Ang hirap gawin itong mga bagay na ito, no? Kung hindi ka pinananahanan at napupuspos ng banal na Espiritu. We need the power and anointing of the Spirit to even be excellent students, diba? To be fruitful workers, and to be impactful members of the body of Christ. Amen po ba doon? Diba? Hindi lang ito laging tungkol sa church. Even sa buhay natin sa labas, we need the power of and anointing of the Spirit. No? Kasi dalawa lang po yan eh.
Kung hindi po tayo puspos ng banal na spirito, ibig sabihin, we are just operating in the flesh. Gumagawa at nabubuhay lang po tayo sa laman. No? At alam po natin na lahat ng gawa sa laman, all that is done in the flesh, malulusaw din po yan someday. No? Malulusaw din someday. What's done in Christ, yun lang po ang mananatili. No? What's done in Christ, yun lang po ang mananatili. Pwede bang palakpakan naman po natin si Lord? Nabalik po tayo again doon sa parable, no? So when it's time na buksan na po yung ilawan, no, nakita ng mga foolish virgins na paubos na po yung kanilang langis. So anong ginawa nila? Pumunta sila sa mga wise, sila po ay nang hingi. 'Di ba? Sila po ay nang hingi. Pero alam nyo, that's not how it works, 'di ba? It's same with the Christian life. That's not how it works. We cannot borrow someone else's faith. No? Yes, pwede po tayo ma-encourage ng iba, 'di ba? Ma-inspire ng iba, mapatatag ng iba. Pero yung pananampalataya nila, sa kanila 'yon. Ang pananampalataya mo, it's yours, no? That is why you need, no, the power of the Spirit. Kailangan tayo rin mismo nag-e-effort tayo na linangin yung ating pananampalataya. Ipalinang or ipalalim pa natin, ipagpatibay pa natin sa Panginoong Hesukristo, 'di ba? Kahit tayo lumaki tayo sa isang Kristiyanong pamilya, kahit mandatory pa every Sunday ang pag-church sa atin, kahit kabisado pa natin ng napakaraming Bible verses, kahit ma-perfect pa natin yung quiz natin kanina, 'di ba? If we have never lived our life for Jesus, then we are like a lamp without oil. No, we are like a lamp without oil. Kaya alam nyo, mas nagrema sa akin ngayon yung, alam nyo po yung kinakanta sa Sunday School. Kasi ito kinakanta namin sa Sunday School nung bata pa kami. Pero mas, sabi ko, appropriate to sa, sa message natin today, no? Alam niyo po yung kantang, give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray, hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Diba? Nawa yun yung panalangin natin sa Panginoon, no? Araw-araw, i-desire po natin to have our lamps be filled with oil and to continue on burning hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ano po? And lastly, last element sa kwento po natin, the closed door. No? The closed door. So when the door was shut, it stayed shut. No? When the door was shut, it stayed shut. Ito yung masakit, pinakamahirap na katotohanan sa parte ng parable na ito. Na may mga taong nasarahan ng pinto. No? Merong mga taong nasarahan ng pinto. Those who were ready, kung sino po yung mga ready, kung sino po yung mga prepared, sila yung mga nakasama sa wedding banquet. But those who were foolish, again, I say, hindi po sila masasama, no? Hindi sinabi ng Biblia, they were evil women. Hindi sila masasamang tao. But they were foolish. Diba? They were foolish. Hindi sila ready. Wala silang anticipation in their part sa mga kaganapan. Diba? Kaya bilang last warning ni Jesus, watch, therefore, or be on alert. Ano po ibig sabihin nito, no? To watch or to be on alert, ibig sabihin, ito po ay pamumuhay ng merong expectation and obedience sa Panginoon. Di ba? Kasi hindi tayo nag-expect lang na habang naghihintay tayo sa Lord, nakatingga lang, okay na ako kasi ligtas na ako Tinanggap ko na si Jesus bilang tagapagligtas. So, na lang, hanggang sa rapture. Di ba? Diba? Hindi tayo ganun lang, no? Tayo po ay namumuhay with expectation and obedience, no? And obedience. Mamumuhay tayo as if ang kaisipan po natin, kung babalik si Lord bukas, nagawa ko na ba lahat ng dapat kong gawin ngayon? No?
Ginisipin po natin yun. Kung babalik si Lord bukas, lahat ba ng dapat kong gawin at dapat kong nagawa ko na ba ngayon? Diba? Kasi baka isipin natin, i-max out, kung babalik si Lord bukas, max out ko na lahat ng credit card ko. Diba? Babalik na si Lord bukas eh. No? Ano na bang mga dapat kong gawin? Diba? Magbo-boyfriend na ako ngayon. Mag-aasawa na ako ngayon kasi babalik na si Lord bukas. Diba? Paano ba yung kaisipan natin kapag babalik na si Lord tomorrow? No? I hope sa muli pong pagbabalik ng Panginoon, ang madadatnan po niya, tayo po na tapat at tunay na naglilingkod sa Kanya at tumutupad ng Kanyang kalooban. Amen po ba doon? In our verse in Ephesians chapter 5, verse 14 to 17, sabi po dito, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Hindi po literal na. Pakicheck yung mga katabi. Baka literal na natutulog. Ayan. Gumising ka, ikaw na natutulog. Kapatid, tulog ka pa ba? Ayan. Panahon na po para gumising. No? Panahon na para gumising. Sabi dito, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. No? Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So sa ating pong pagtatapos, ito pong talinhaga ng 10 berhen or the parable of the 10 virgins. Alam niyo, hindi lang po ito tungkol lang sa end times. No? This isn't just about the end times. It's about the condition of our hearts. No? It's about the condition of our hearts right now. So let me ask you, are you ready? Ready ka na ba, kapatid? No? Ready ka na ba not just to meet Jesus someday, but to live for Him today? Diba? Hindi ka lang ready na ma-meet si Lord, pero ready ka na mamuhay para sa Kanya ngayon. That in every waking moment, bawat araw ng ating buhay, para sa Kanya at para sa Kanya lamang. Are we ready to be filled, by the oil of the Spirit? Diba? Na hindi lang tayo lampara lang na may itsura. Lampara lang, pero walang oil, walang power. Diba? Are we ready to be filled? Hinihingi ba natin sa Panginoon? Are we living purposefully? Na yung lampara hindi lang design or pampasikip sa bahay, pero may tunay na gamit. Diba? May tunay na gamit. Are we ready to watch and wait for the Lord? Hindi lamang dahil natatakot tayo na baka hindi ako makapunta sa langit. Diba? Pero we are ready with faith na alam nating babalikan tayo ng Panginoon at hanggat hindi pa siya bumabalik, hanggang sa muli niyang pagbabalik, tayo ay kanyang papalakasin, tayo ay kanyang patatatagin. He will sustain us. He will sustain His bride, the church, until the day of His coming. Kaya ang panalangin ko po para sa bawat isa sa atin is that we be like the wise virgins, watchful, faithful, and filled with the oil of His presence. Tayo pong lahat ay tumayo. I know madalas po nating ginagawa, nag-altar call po tayo, lumalapit po tayo dito. But today, can we use this opportunity to pray for one another? Pwede ba nating ipanalangin ang bawat isa? Na habang tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, patatagin yung ating kapatid. Ingatan ng Panginoon, mas lalo pang palaguin. And i-focus
yung kanyang buhay into serving and glorifying the Lord all the days of his life. So, I ask everyone na can you please group up? Okay lang naman kahit ilan po tayo. But can we just pray for one another? Yan. Kung sino yung inyo pong katabi or kung kasama nyo po yung inyong pamilya, pwede na po tayong magsama-sama, no? Sige po. Find a partner, no? Pwede namang group. Huwag lang sobrang laking group. Ayan, para may chance tayo na ipag-pray, makapag-pray po tayo, no? Itong activity na to, I hope hindi lang tayo basta participator na lang. Pero use this time para matuto din tayo to pray for others, to bless others as well. Di ba? Sige po, panalangin po natin ang bawat isa. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.